Isang linggo mula lockdown, pasado na yung Bayanihan 1. Tayo po, isa't kalahating buwan na ang digmaan sa gitnang silangan. Bongbong Marcos, absent pa rin! Secretary Trixie Angeles, former Czech Commissioner Ronald Adamat. Oh, wow! And education. Okay, I love it. I'm a teacher, sir, that's why. Former USEC, Astra Pimentel. Okay, Naik, sorry. Okay, sorry ma'am. Hindi ko masyadong na-pronounce ang tama yung name nyo. It's Astravel. Okay. Ulitin ko lang. Former USEC Astravel Pimentel Naik. Okay. Former USEC Epimaco Dancing. Yes? Yes! Former DAP President Engelbert Coronan. Yan. Former Governor Henry Teves. Yes. Former Mandaue Mayor Jonas Cortez. Former Migrant Workers Committee Chairperson Coco Naik. Okay, pahinga na pahinga ang palakpak. Dapat nakasan natin. PDP Senior Citizens Committee Chairperson Raymar Mansilungan. Okay, PDP Executive Director Joseph Myra Incabo. Former Secretary June Escalada. Secretary Wendell Avisado. And Yusek Lisette Marquez. Former ASEC Margarita Yu. Miss Vivian Velez. Okay? Former ASEC, what's this? Ban Principe? Oh, sorry. Okay, Ban Garcia Principe? Sorry, sir. Okay. Former PREGM John Rubiato. Alright. Former ASEC Wen Chi Saban. Alright. And of course, Senator Robin Padilla, Senator Bongo, former Congressman Pantaleon Alvarez, Congressman Paolo Marcoleta, Secretary Alfresco Cusi, Vice Mayor Harold Esperon, okay, General Hermogenes Esperon, and Councilor of District 2 of Quezon City, Tatay Rani Lodovico. Meron pa po, okay, and of course, ito special request. Alright, so, may I request, sorry, alright, thank you, sorry. This is a very special request from our Mayor Baste Duterte. And you know what that is? You ask me what? Ay, ang hina. You ask me what? Yun. That we hear in the house, Attorney Vic Rodriguez. So ladies and gentlemen, please welcome Attorney Vic Rodriguez. Maraming salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. At isang karangalan na ako ay maging bahagi nitong ginagawa natin, yung pasisinayaan ni Mayor Baste Duterte na pagsasama-sama ng tatlong partido sa pamumuno ng PDP at ang Partido Reforma at Reform PH. Ako rin ho ay kaisa sa panawagan na suspindihin muna pansamantala ang VAT sa produktong petrolyo.
Nakakatuwang marinig si Senador Robin Padilla na kanilang tinatrabaho, pinupukpok sa Senado na masuspindi pansamantala ang VAT sa produktong petrolyo. Huwag ho nating tatanggapin yung paliwanag ng Marcos Jr. Administration na 320 billion pesos ang mawawala pag sinuspindi ang VAT sa produktong petrolyo. Mas malaki ang kanilang ninanakaw. Bakit pag mali-maletang pera ang ipinamimigay? Bakit pag kurakot at korupsyon pwede, pero pag konting luwag at kaginhawaan sa ordinaryong Pilipino, pinag-iisipan pa? Maiksi lamang ho. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ang patunay ho niyan, nung panahon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, nagkaroon po tayo ng Metro Manila-wide lockdown March 15, 2020. March 17, 2020, Luzon-wide lockdown. March 24, pasado na yung Bayanihan 1 na nagbibigay ng ayuda sa mga naapektuhang Pilipino. Isang linggo mula lockdown, pasado na yung Bayanihan 1. Tayo po, isa't kalahating buwan na ang digmaan sa gitnang silangan. Bongbong Marcos, absent pa rin! Kanya ito pong binubuong koalisyon, ang Rage Coalition. Nagmumula po ito sa outrage ng bawat Pilipino. At sa pamumuno ni Mayor Baste Duterte, Sir, maraming salamat. Pagsama-samahan po natin ito, kung ano man po ang ating mga grupo, sama-sama po tayong labanan ang malawakan, laganap at talamak na kurakot at korupsyon sa ilalim ni Bongbong Marcos. Magandang hapon po, maraming salamat, at kaysa ninyo ang hakbang ng may iso. Thank you so much, Attorney Vic. That's very emphatic. Maraming salamat. At this point in time, we also would like to acknowledge the presence of Attorney J.V. Yinlo. Okay, so mag-icebreaker tayo ng konti. After listening to all the meaningful speeches of our congressmen and senators,